Kapayapaan po ang sumainyo, mga giliw naming taga-subaybay ng programang ito. Muli po, maraming salamat sa Diyos sapagkat muli niya tayong pinagkalooban ng pagkakataon na sa araw na ito ay muling magkasama-sama sa isang mahalagang pag-aaral ng mga salita ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan na ipinaglilingkod sa atin ng programang ito, ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mignea, na sa pagkakataong ito ay muli po ninyong makakasama sa talakayan sa pagkakataong ito. At muli po kasama natin ang pangunahing tagapagsalita ng programang ito, ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po ang sumainyo, kapatid na Neraya. Kapayapaan din mong sumainyo, kapatid na Mignea, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga minamahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Muli po isang mahalagang paksa ang inihanda po ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang aralin na muli nating mapapakinggan na nauugnay sa mahalagang katangian na dapat ay matutunan ng isang tao, lalo na sa panahon ito na nasa kaguluhan ang buong mundo. Ang pamagat po ng ating aralin ay may ganito pong mga salita. Maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Bago po natin lubusang talakayin, kapatid na Neraya, kung ano ang mga nakapaloob sa paksang ito, mas mabuti po na agad ay itanong natin ang ganitong mga katanungan bago natin talakayin kung bakit maigi ang magpatawad kaysa magiganti. Unahin po muna natin na itanong ang mga ganitong bagay. Ano po ang karaniwang reaksyon ng tao, kapatid na Neraya, kung may kapwa-tao na nakagawa ng masama o kasalanan sa kanya? Ang sagot po ay mababasa natin sa isang mahalagang pangyayari sa pamilya o sa buhay ng magkapatid na si Jacob at si Esau. Basahin po natin sa Genesis, ang kapitulo ay 27, ang bersikulo po ay 41 hanggang 42. Sasalin po ng Biblia na Sambayanang Pilipino version. Pakibasa po, kapatid na Mignea. Nagalit si Esau kay Jacob dahil sa bendisyong ipinagkaloob dito ng kanyang ama. At naisaloob niyang malapit na ang pagluksa para sa aking ama. Saka ko papatayin ang aking kapatid na si Jacob. Nang malaman ni Rebecca ang banta ni Esau na kanyang panganay, ipinatawag niya si Jacob na kanyang bunso at sinabi rito, gustong gumanti sa iyo ng iyong kuya Esau at papatayin ka niya. Maliwanag po ang mga talata o mga pangyayaring nasulat sa Biblia at binasa po ng ating kapatid na Mignea na nagpapaliwanag at sumasagot tungkol sa karaniwang reaksyon ng mga tao kapag meron siyang kapwa-tao na nakagawa ng masama o kasalanan sa kanya. Ang unang reaksyon po ay katulad ng reaksyon ni Esau
nang siya ay magawa ng masama ng kanyang kapatid na si Jacob, nagalit siya. Ito po ba yung tungkol sa naagawan siya ng bendisyon o basbas? Na bilang siya ang panganay, sa kanya sana nakaukol ang basbas o sa kanya nakaukol yung bendisyon. Opo. Pero dahil sa naipagpalit niya yung karapatan ng pagiging panganay, kaya napunta ito sa kanyang kapatid na bunso na si Jacob. So, nung malaman ni Esau na dinaya siya ng kanyang kapatid, na sa halip na sana siya ang nabasbasan o nabendisyonan, ay ang bunso niyang kapatid na si Jacob ang nabendisyonan o binasbasan ng kanyang ama, nagalit siya. At kasama ng pagkagalit, siya po ay nagplano na pagkatapos niya ng pagluluksa sa kamatayan ng aking ama, saka ko na lang papatayin ang aking kapatid na si Jacob. Kaya nung nalaman ng kanilang ina na si Rebecca na nagbabanta dahil sa galit itong si Esau na kanyang panganay na anak, kinausap niya yung kanyang anak na bunso at sinabi, Jacob, umalis ka muna kasi galit sa'yo ang iyong kuya at gusto niyang gumanti sa'yo at ang igaganti niya sa pandaraya mo sa kanya ay papatayin ka niya. So dito po tatlong reaksyon ang pwedeng magawa. Nagalit, tapos po nagiganti, at nakahandang pumatay. So yun po ang nangyayari din sa kasalukuyang panahon. Kapag mayroong mga tao na nakagagawa ng kasalanan sa kanya, ay ang unang reaksyon, nagagalit siya sa kanyang kapwa, kahit ito'y kapamilya niya, kapatid niya sa laman, kamag-anak niya, at bunga ng pagkagalit, siya ay nagpaplanong maghiganti. At ang pinakamatinding paghihiganti, humahantong doon sa hindi lang sasampalin, hindi lang susuntukin o sasaktan, kundi ang pinakamatinding paghihiganti, nakahandang patayin yung gumawa sa kanya ng kasalanan o kasamaan. So yan po ay nangyayari noon at nangyayari din sa kasalukuyang panahon dahil po sa ang mga tao ay sa halip nga piliing magpatawad, naghihiganti. Yan, mga giliw na tagapakinig, talagang likas po o karaniwan talaga na ang tao ay magalit at magnasa na maghiganti kapag siya po ay nasaktan o nadaya. Ngunit bagamat ito ang natural na tugon ng tao, hindi pong ibig sabihin nito, kapatid na ni Raya, ito na ang tama o makabubuti. Sa katunayan, ang paghiganti po ay may kaakibat na mabibigat at mapanirang resulta o bunga. Hindi lamang po sa taong kanyang pinaghihigantihan, kundi mismo sa kanya. Di po ba? Kaya bukod po dito, kapatid na ni Raya, ano pa po ang masamang idinudulot o masamang resulta ng paghihiganti? Ituloy po natin yung kasaysayan o pangyayari, ano ang naging epekto sa kanilang relasyon, sa kanilang magulang, sa kanilang sitwasyon dahil nga dun sa pagkagalit o paghihiganti ni Esau sa kanyang kapatid na si Jacob. Basahin po natin ang nasulat sa Genesis Kapitulo 27, versikulo 43 hanggang 45. Sasalin po naman ng Biblia na Revised Tagalog Popular Version. Makinig ka sa akin, anak. Umalis ka kaagad. Pumunta ka sa Haran at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi humuhupa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita kung maaari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kay parehong mawala sa akin. Maliwanag po ang ating narinig sa pagpapatuloy ng mga pangyayari sa panahon po ng pamilya o sambahayan ni Rebecca. Gaya ng ating narinig, nagpayo si Rebecca bilang ina na umalis kaagad. Kasi nga, kung hindi magiging maagap si Jacob sa paglayo sa kanilang pamilya,
hindi mapipigilan ni Esau ang kanyang pagkagalit at maitutuloy yung plano na siya'y patayin. Opo. Ang pwedeng mangyari pagka ito'y pumatay, baka gumanti rin si Jacob, magkapatayan sila pareho. Kaya ang punto, yung dating pamilya nilang mapayapa na nagsasama-sama sa loob ng isang tahanan, dahil lang sa mas pinili ni Jacob ang maghiganti at magalit kaysa magpatawad sa kanyang kapatid, nagulo. Kaya nagkakaroon po ng broken relationship, yung pagpapasyang sa halip na magpatawad, maghiganti. Opo. Dahil pag hindi na kontrol ang pagkagalit, hindi na kontrol ang paghiganti, pwedeng pumatay o pwedeng siya po ay mapatay. Kaya sumunod naman si Jacob sa payo ng kanyang ina, lumisan siya. Iniwan niya yung kanilang sariling tahanan at nakitira siya sa kanyang tiyuhin na ang pangalan ay si Laban. At pagkadalangan niya humupa na ang galit na yung kapatid, pababalitaan kita, pwede ka nang bumalik. Kaysa naman sa hindi ka aalis, makikipagmatigasan ka dito, pag hindi na kontrol ng kapatid mo yung pagkagalit, pwede ka niyang patayin o pwedeng pag lumabang ka, patayin mo siya, magkapatayan kayo ko. Masakit na nga niya sa loob ko bilang magulang yung dati tayo nagsasama-sama sa loob ng isang tahanan na masaya, mapayapa, dahil lang sa pandaraya na nagawa mo, na naagawan ng basbas, magkakagalit kayo magkapatid. Masakit po sa magulang yon, yung kapatid, yung pareho niyang anak, nag-aaway, nagkakagalit. At kung lumala, magkapatayan pa. Kaya ang solusyong pinayo, maghiwalay muna kayo. So yan po ang nagiging masamang epekto ng pagkagalit o paghihiganti pag may nakagagawa sa atin ng kasalanan o kasamaan, hindi tayo nagpapatawad. Bukod sa binibilanggo tayo ng kaloobang nagagalit tayo, bukod dyan ay nagpupuyos ang ating damdamin para magbalak na gumawa ng masama at labagin natin yung kautusan sa Biblia na huwag kang papatay, nakapapatay nga ang tao dahil sa kawalan ng pagpapatawad at yung dating mapayapang pagsasama-sama sa loob ng isang tahanan ay nagiging magulo, nagiging malungkot, nagkakaroon ng pagkasira ng magandang relasyon. So yan po ang epekto ng hindi pagpapatawad o ang mas pinipili yung magalit at maghiganti. So yan po mga mahal naming tagapakinig. Malinaw nating nakikita na ang paghihiganti po ay hindi lamang nagmumula sa galit, kundi ito po ay nagbubunga ng mas malalim at mas masakit na problema. Gaya ng ating narinig sa pagpapaliwanag, posibleng masira ang relasyon ng pamilya, nagkakalayo ang damdamin, at pati ang mga nasa pamilya sa loob ng tahanan, gaya ng magulang ay naapektuhan at nagdurusa. Di po ba? Opo. Kaya kahit sapat sa pakiramdam, ay lalo lamang nagpapalala at nagpapabigat ng sitwasyon, kapatid na ni Raya, ang pinili ang maghiganti. So wala doon ng solusyon. So sa halip na magalit, kapatid na ni Raya, at maghiganti, ano po ang aral na mula sa Biblia na nararapat po nating gawin at nararapat nating maunawaan? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng pagpapayo na mula sa kasangkapan ng Diyos na si Apostol Pablo. At nasulat po ito sa Roma, Kapitulo 12, versikulo 19. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Napakaganda po at napakaliwanag ang pagpapayong ito mula sa Biblia sa pagkasangkapan ng Diyos kay Apostol Pablo. May diwa ito na mas maigi talaga ang magpatawad kaysa maghiganti. Kaya sa pamamagitan po ng payong ito, sinasabi ni Apostol Pablo na huwag anya kayong maghigantihan sa isa't isa, mga iniibig.
kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos. Huwag nating pairalin yung ating sariling galit. Kasi yung galit ng tao, walang magagawang mabuti yan sa'yo na nagagalit at wala rin magagawang mabuti sa taong kinagagalitan mo. Sa halip na umiral yung galit mo, igalang natin yung pagkagalit ng Diyos. So, bilang tao, hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan at kapangyarihan na maghiganti sa mga taong nakagagawa ng masama o mga taong nagkakasala o nagkukulang sa atin. Sa halip ay binabawalan tayo ng Panginoon na huwag tayong gaganti sapagkat yung karapatan at kapangyarihan para gumanti ay sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti, huwag kayong maghihigantihan sapagkat akin ang paghihiganti, hindi ito sa inyo. Kumbaga po sa relationship ng mag-asawa, ang utos sa mag-asawa, ibigin ng isa't isa habang buhay. Opo. Hindi binibigyan ng sino man, yung lalaki o babae, ng karapatan na hiwalayan niya o i-divorce niya yung kanyang asawa. Sabi nga, ang pinapagsama ng Diyos, hindi dapat papaghiwalayin ng tao. Yung Diyos na nagsama, siya din ang merong kapangyarihan para papaghiwalayin yung pinagsama niya. At ang isang paraan niya, kamatayan lang ang pwede magpahiwalay sa pinapagsama niya. Ganon din po yung sa relasyon natin ng tao sa kapwa-tao. Ang pinakamagandang reaksyon pag kami nagkakasala sa atin ay ang magpatawad. Pero yung paghihiganti, hindi ibinigay ng Panginoon yan sa atin. Sa halip, kung merong mga sumosobra o nagmamalabis, tinatrato tayo ng hindi maganda, ipagpasa Diyos natin. Opo. Ang Diyos po ang magbibigay no kung ano yung nararapat sa mga gumagawa ng masama o sa mga nanglalamang at gumagawa ng pagkakamali sa atin. So yun po ang payo. Huwag tayo maghihigantihan sa isa't isa sapagkat nasusulat, sabi ng Diyos, akin ang paghihiganti, ako ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. Kaya ipagpasa Diyos na lang po natin ang lahat kung mayroong mga taong nagmamalupit o nagmamalabis, nananakit physically, emotionally, sa bawat isa sa atin. Opo, mga mahal naming tagapakinig, yan ang malinaw na itinuturo po ng Diyos sa atin. Hindi po tayo ang dapat gumanti o magdala ng ustisya sa ating sariling mga kamay. Sa halip, tayo po'y inuutusan na ipaubaya natin sa Diyos ang lahat sapagkat siya ang makatarungan at siya po ang tunay na nakakaalam ng nararapat na ganti. Kaya kapatid na nilaya, upang mapawi ang galit at huwag po tayong matukso na gumanti ng masama sa gumagawa ng masama sa atin, ano po ang mas maigi nating gawin? Ang sagot po ay mababasa naman natin sa aklat ng Nehemias, Kapitulo 9, versikulo 17. At nagsitanggi na magsisunod ni hindi man inalaala ang iyong mga kababalaghan na iyong ginawa sa gitna nila, kundi nagpatigas ng kanilang leeg at sa kanilang paghihimagsik ay naghalal ng isang punong kawal upang magsibalik sa kanilang pagkabihag. Ngunit ikaw ay Diyos na madaling magpatawad, mapagbiyaya at puspos ng kaawaan, banayad sa pagkagalit at sagana sa kahabagan, at hindi mo pinabayaan sila. Napakaliwanag po ang mga bagay na tinatalakay sa talatang binasa ng ating kapatid na Miknea. Ang diwa nito ay hinihikaya tayong tularan ang ating Panginoong Diyos na ang Diyos natin ay madaling magpatawad. Kaya ito po yung batayang talata natin na mas maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi mapapawi ang ating galit. At dahil sa hindi natin pagpapatawad, yung galit na yon sa tuwing nakikita mo yung taong nakagawa sa'yo ng masama o kasalanan, ay sabi nga tuwing nakikita niya, kumukulo yung kanyang dugo. At dahil doon, parang gusto niya talagang saktan o gawa ng masama yung kanyang kinagagalitan na kumbaga, yun yung nagtutulak sa kanya para si maghiganti.
Pero ang Panginoon po, bagamat ang mga Israelita noon ay tinrato niya ng maganda, ano po, nagpakita siya ng mga kababalaghan, ng kabaitan, ng pagiging mapagbiyaya, kumbaga ibinigay niya ang lahat-lahat. Pero sa kabila nun, ano ang iginanti ng mga Israelita sa kanya? Gaya ng nalalaman natin, ang Diyos ay naging mabait sa kanila at mapagbiyaya. Pero sa halip na tumanaw sila ng utang na loob, sila'y magpasalamat at maglingkod, sabi ng Biblia, tumanggi pa silang magsisunod. Kumbaga, parang mga anak na walang utang na loob na pagkatapos mong alagaan, arugain, ibigay ang lahat, suportahan sa lahat ng kailangan, ni hindi marunong magpasalamat. At kapag inuutosan mo, ayaw pang sumunod o masama pa ang loob. Pero palibhasa, ang Diyos mapagpatawad, pwede mo na sanang paluin, pwede mo na sanang parusahan, at sumbatan yung mga taong yon, pero mas pinili ng Diyos nung panahong yon kaysa maghiganti, bigyan sila ng pagkakataong magsisi, magbago, at sa dulo nun, bigyan pa rin sila ng pagkakataon na makaranas ng pagpapatawad. Kasi kung hindi nagpatawad ang Panginoon, wala na. Opo. Nalipol na sana ang lahi ng Israel. Pero kaya hanggang ngayon, may mga Israelita pa rin sa kabila ng kanilang maraming kasalanan, pagkukulang, na hindi sila pinaghigantihan ng Panginoon. Lalo na po nung nagkatawang tao siya, di po ba? Baga, nagkaisa ang mga Hudyo, ang mga Israelita, kasama ng mga kawal Romano, na sa kabila ng maraming mabubuting gawa na ginawa niya sa mga Israelita, pinagaling yung mga may sakit, yung mga may naghihirap, iniahon niya sa hirap, yung mga ligaw na kaluluwa, tinuruan niya para malagay sa matid na landas. Pero sa kabila nun, ano iginanti? Na pagkaisahan pa siyang ipako sa krus. Pero ano ang unang laman ng kanyang panalangin? Para turuan tayo na magpatawad. Sabi niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Talagang napaka mapagpatawad ng Panginoon. At sinabi niya yun, samantalang nakatusok yung koronang tinik. Opo. Habang umaagos pa yung sariwang dugo sa kanyang mukha. Masakit pa yung bugbog sa kanyang katawan, saka yung hampas ng mga latigo sa kanya, at yung sibat na itinusok sa kanyang tagiliran. Yung iba kasi magpapatawad din daw, kaya lang hindi ngayon. Kumbaga, magpapalamig-lamig muna. Saka na lang daw. Pero ang Panginoon, habang masakit pa, habang mahapdi pa yung sakit, yung hirap, ibinigay niya na yung pagpapatawad. Kaya sabi sa talata, ikaw ay Diyos na madaling magpatawad. So, ang dapat nating makita ron, kung ang Diyos ay mas pinili niyang magpatawad kaysa maghiganti, ganun din ang tularan natin. At para magawa nga po natin yon, panaigin natin yung pag-ibig o pagmamahal kaysa yung puot o yung galit. So, yan po yung paraan para mapawi ang galit at wag tayong matukso na gumanti ng masama, na gumawa ng masama sa mga nakagagawa ng masama sa atin, at matuto tayong sa halip na magpatawad, maghiganti, gayahin na lang po natin ang Panginoon. Mas piliin nating magpatawad kaysa maghiganti. Opo, kapatid na Miraya, mga mahal naming mga tagapakinig, kung susundin po natin ang halimbawa ng Diyos na talagang madaling magpatawad, mapapansin at makikita natin na nagiging magaan ang ating puso, di po ba? At hindi madaling matukso na gumanti sa gumagawa ng masama sa atin. Opo, ang pagpapatawad ay nag-aalis ng galit at nagbibigay naman ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng paghihiganti. Di po ba? Kaya kung pinili po nating magpatawad kaysa maghiganti, gaano po ito kabuti?
At ano po ang biyayang idudulot dito sa atin at sa mga taong pinatawad po natin, kapatid na ni Raya? Ang paliwanag po ay batay sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya magkatawang tao, at ito po ay nasulat sa aklat ng Marcos, Kapitulo 11, versikulo 25 hanggang 26. At kailanman kayo na nakatayong nagsisipanalangin, mga patawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanginuman, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong mga kasalanan. Datapwat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. Napakaliwanag po ang mensahe ng Panginoong Kristo Jesus tungkol sa relasyon natin sa ating Amang Diyos. Lahat tayo ay nagkakasala din naman, lahat tayo nagkukulang, lahat tayo nagkakamali. At sa ating mga pagkakasala o pagkukulang, pag nare-realize natin yan, tayo ay nagsisisi at dumadalangin sa Panginoon at humihiling tayo na tayo sa halip na parusahan o paghigantihan ng Panginoon, ibigay nawa sa atin ang kanyang awa, ibigay nawa sa atin ang kanyang pagpapatawad. Pero sabi ng Panginoon, para kayo patawarin ng ating Ama na nasa langit, magpatawad din kayo. At kung kayo magpapatawad, tiniyak ng Panginoong Kristo Jesus, patatawarin din kayo. So, balit, kung kayo maghihiganti at hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama na nasa langit. So, dito po ay pinapakita na ang pagtulad sa ating Panginoong Diyos na ang pinakamagandang reaksyon sa mga nagkakasala sa atin ay ang ating silang patawarin kung merong unang makikinabang nun, tayo mismo. Pag nating isiping, hindi ho kaya, parang kaawa-awa naman tayo nun, o kaya masyado naman nating namamaliit yung ating sarili. Hindi po, hindi isang malaking kaabahan, kundi mapapalad ang mga taong marunong magpatawad. Sapagkat sabi ng Panginoon, pagka marunong ka magpatawad, ikaw rin ay patatawarin. At alam ko po, isa sa nais natin yan. Di po ba? Kung meron po kasing pinakamahirap na sitwasyon, yung mamatay tayong taglay natin ang ating kasalanan, hindi pa tayo napapatawad. Sa araw ng paghuhukom, pagharap natin doon, tayo ay tiyak na yung kasalanan ay magiging batayan para tayo hatulan o parusahan. Kaya sana bago tayo pumanaw o bago tayo humarap sa araw ng paghuhukom, nakapagpatawad na tayo, nang sa gayon ay nakaranas na rin tayo ay patawarin. Kaysa naman sa magmamatigas ang ating loob, napadadala tayo sa ating galit, ayaw natin palagpasin yung kasalanan, pagkukulang ng ating kapwa. Dahil doon, meron pang sumusumpa na hanggang sa aking mamatay, hindi ko mapapatawad na ang taong yan. Inilalagay mo ang sarili mo sa isang delikado o mapanganib na kalagayan. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Panginoon. At pag hindi ka pinatawad ng Panginoon, ikaw rin ang mapaparusahan dahil sa hindi mo pagpapatawad ay hindi ka napatawad. Sapagkat ang pagpapatawad, lumalaya ka doon sa galit at nagpapalaya ka rin sa tao na nag-aalala sa magagawa mong paghihiganti dahil sa hindi ka marunong magpatawad. Pero kung alam niya na pinatawad mo na siya, mabubuhay na rin siya sa kapayapaan. At ikaw rin naman, giginhawa na rin ang kalooban mo dahil sabi nga, parang nabunutan ng tinik sa iyong dibdib dahil sa iyong pagpapatawad. Kaya ang mensahe ng pagtuturong ito, mas maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Yan po, mga giliw naming mga tagapakinig. Sa kabuuan po ng ating pag-aaral, nakita natin na ang galit at paghihiganti ay natural na tugon ng tao. Ngunit hindi po ito nagdudulot ng kaginawahan. Hindi ito nagdudulot ng kapayapaan o ng pagkakasundo sa halip po. Lalo pa nitong sinisira ang relasyon. Nagpapabigat ng kalooban at naglalayo ito sa
kalooban ng Panginoong Diyos. Ngunit sa kabilang dako, kapatid na ni Raya, ipinakita rin ng Biblia na ang pagpapatawad ay hindi po kahinaan, kundi lakas ng loob, sapagkat ito mismo ang daan na itinuturo ng Diyos sa atin. Kaya bilang pagtatapos po, gaya ng nabanggit na ng ating minamahal na kapatid na ni Raya, piliin po natin ang daang itinuturo ng Panginoon, ang daan ng pagpapatawad, sapagkat ang taong nagpapatawad ay pinagpapala at doon natin tunay na mararanasan at masasabi sa ating kalooban na mas maigi ang magpatawad kaysa maghiganti. Ipagpala po sa atin ang pag-aaral nito mula po ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.